Sa kabila ng nangyaring tensyon sa Senado nitong Miyerkules ng gabi, ligtas at maayos na naipasa ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Matagumpay at maayos sa taipasa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado nitong Miyerkules sa kabila ng tensyon na nangyari sa Senado. Yan ang kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil. 7:22 p.m. nang i-transmit ang 27 furnished copies at 27 flash drives para sa soft copies ng Articles of Impeachment sa pamamagitan ni Senate Secretary Dong Mendoza ilang minuto lamang bago maganap ang kaguluhan sa Senado. Sa kabila ng umiinit na sitwasyon politikal kaugnay ng proseso, iginiit ni Garafil na nananatiling nakabatay ang House Secretariat sa mandato ng konstitusyon at sa kanilang institusyonal na tungkulin. Nagpasalamat din si Garafil sa lahat ng personal at partner agencies na tumulong para matiyak ang maayos at ligtas sa pagpapasa ng Articles of Impeachment sa Senado. Pagkatapos ito, inaasahang magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, batay sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nakakatuwa yun. At sabi ko nga sa inyo, knowing SP Cayetano, naging speaker sa 18th Congress, andun na rin ako. Objective na tao yan at tingin ko doon siya lalagay sa tama. Kaya yung sinasabi niya magko-convene by Monday, naniniwala ako ron. Kasi narinig ko rin sa interview niya, yung forthwith is agad-agad. So tingin ko by Monday, totoo yung sinasabi niya. Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang mga mambabatas patungkol sa kaguluhan na nangyari sa Senado. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, nasisira ang institusyon ng Senado para lamang protektahan ng isang tao. Kung talagang nawala na siya o nakatakas na siya, yun na yun. Nagkaroon pa ng putukan na wala naman. Tingin ko tingin ko, parang drama lang din yung putukan na yun para lang ma-divert yung attention natin lahat. Sa isang social media post, iminungkahi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na sumuko na sana si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga otoridad. Hangad din niya ang kaligtasan ng mga nasa Senado. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, sa kabila ng tensyon, dapat manaigang batas, kaligtasan at paggalang sa proseso. Pinuri rin niya ang katapangan ng mga mamamahayag na patuloy na naghahatid ng impormasyon sa kabila ng panganib. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.